Ang pagkamatay ni Dora sa kamay ng kanyang matalik na kaibigan na si Dabura ay nagpabago talaga sa buhay ng buong Lemurian tribe. Dahil din dito ay hindi na basta-bastang nagtitiwala ang iilan sa kanila pagdating sa pagkikipagkasundo at pag-coexist sa ibang lahi. Kinamay ngayon na lumabas ng chapter 10 ng JJK Modulo ay sa wakas masasaksihan na natin ang isang napakalupet na chapter sapagkat ang pinakahihintay ng lahat ay ipinakita na rito. Ma-witness nyo rin ang tunay na nangyari ngayon sa mga Simuyans dito sa loob ng kanilang mothership at marami pang iba. Kaya naman, this is Mr. Mekan at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay The Majority Vote at nagsimula ang chapter dito sa isang meeting na kung saan ay kasalukuyan nilang tinitignan ang nangyaring labanan sa pagitan ni Maro at sa curse user na matanda. Nasabi ng isa na dapat ba raw nila itong i-ignore na lang? Kaya tinanong naman ni Usami ang lalaki sa kung ano raw gusto nitong ipaabot ngayon. Nasagot naman ito na di ba parang niluluwagan daw nila ang mga aliens at pinapalagpas lang daw ang mga ganitong pangyayari. Narinig pa nga raw niya na ang isa sa mga Simuyan ay tumatanggi raw sa pagkipag-cooperate sa kanila. Kaya paliwanag naman ni Usame na dahil daw sa di raw kayang lumaban ng dalawang sorcerer na sina Yuka at Tsurugi noon, ay si Special Envoy daw na si Maru ay kinailangan daw talagang mag-step up para pigilan ang curse user na nagsisilbi na rong banta. Sagot naman itong isang lalaki na diba ang Special Envoy daw na si Maru ay nagtangka rin daw umatake o nagtangka itong atakihin ang second year student na si Tsurugi. Isang salita na lubos namang nagpagulat kay Mino sapagkat sa isang flashback bago ang meeting ay pinadilit pala ni Usame kay Mino ang footage sa nangyaring paghaharap noon ni Tsurugi at Maru. Kaya habang tinitignan ngayon ni Mino si Usame ay sabi niya rito sa kanyang isipan na seryoso, in-erase ko na po talaga ang footage na yun, Mr. Usame. Nasabi pa nitong lalaki na dahil sa ginawa raw na pag-atake ng Special Envoy Maru kay Tsurugi ay na-violate na raw ng Simuyans ang Article 7 ng Jujutsu Law. So mukhang may curse technique itong lalaki mga kaibigan na kayang makita ang kaunti sa past kapag nasa site siguro ito sa nangyaring incident. Kasi nalaman niya ang ginawa ni Maru despite na dinilit na ni Mino ang footage na yun noon. Kaya sabi pa ni Usame na wala rong violation na nagawa ang Simuyan according daw sa Hakari laws. Bagay na gumulat sa lalaki na sabi pa nitong isa na Hakari laws. Kaya paliwanag naman itong babae na may nangyari raw kasi noong pag-uusap na gagawin daw legal at isa publiko ang labanan sa pagitan ng dalawang magkaparehong sorcerers bilang isang parte raw na tinatawag daw noong Jujutsu fight shows. Konektado ito noon mga kaibigan sa ginagawa noon ni Hakari na fight club na kung saan ay nagpapatakbo siya ng fight club sa mga sorcerers, isang gambling show. So it appears na may nagawa pang batas itong si Hakari noon. Anyway, dagdag pa nitong babae na noon during daw sa Kaling game ay in-expose daw ng gobyerno ang existence ng cursed spirits sa publiko. Bagay na nag-violate daw talaga sa Article 8 ng Jujutsu laws na gawing confidential ang existence ng cursed spirits. Paliwanag pa niya na ang Jujutsu fight shows na nabanggit niya na napag-usapan daw noon ay kinansila raw eventually at nirevise daw ang Hakari law. Na sa isipan naman itong dalawa ay sabi nila na bakit ba raw naisipan ng mga nasa taas noon na mainam na gawing publiko ang Jujutsu fight shows. Kaya sabi pa nitong babae na prior naman daw sa pag-revise sa Hakari laws ay may clause o provision naman daw na bahagi pa rin ng Hakari laws ang naipasa. At yan ay ang pagbibigay daw ng permiso sa mga sorcerers na mag-engage sa isang bayad na labanan. Nasabi pa nitong dalawa na wala naman daw silang narinig na ganitong klaseng provision. Kaya sabi pa ng babae na sa ngayon ang provision daw na yan ay winala na unless na lang kung ini-hire ka raw bilang bodyguard sa Jujutsu Tech na pwede ka rin daw mag-engage sa bayad na Jujutsu fight. However, ang Hakari laws mga kaibigan ay nag-i-exist pa rin daw sa ngayon, though hindi na lang daw talaga public ang Jujutsu fight shows at madalas sa labanan sa pagitan ng dalawang Jujutsu sorcerers ay ginagawa lang ito as a part of a side hustle at di na rin masyadong ginagawa sa panahon ngayon. Kaya paliwanag pa ni Usame na siya, si Special Envoy Maru at ang magkapatid raw na Okotsu ay nasa iisang kontrata naman daw. Ibig sabihin nito ay ang mangyayari raw labanan within sa kanilang party o grupo na nasa iisang contract lang ay hindi raw isang violation kung i-invoke nila rito ang Hakari laws. Matapos ay pinakita naman ng isang flashback na kung saan ay pinapirma pala nila noon si Maru ng contract. Balik dito sa meeting ay sabi nitong isa na hindi raw nagme-make sense itong reasoning ni Usami ngayon na ang bayad daw na Jujutsu fight ay maaari lang daw na gawin kung ang Jujutsu sorcerers na maglalaban ay na-recognize daw mismo ng Jujutsu headquarters. Kaya sagot naman ni Usami na hinire naman daw niya si Special Envoy Maru bilang bodyguard. So technically, legal pa rin kay Maru ang pag-engage sa Jujutsu fight. Tumawa naman ang babae na sabi
nasabing, so ibig mong sabihin rito na ang nangyari raw noon na paghaharap ni Maro at Churgi ay kagagawan lang daw ng tinatawag na potential sorcerer o si Maro ay isang potential sorcerer lang pala. Na ayon rito mga kaibigan na ang potential sorcerer ay nagre-refer pala sa mga individual na gumagamit ng sorcery na di nila alam. Kaya most of the time, ang kanilang mga criminal charges mula sa mga insidenteng kanilang naidulot ay kiniklear daw. We could say na ang mga potential sorcerers ay mga di aware na may curse technique pala sila o gumagamit na pala sila ng jujutsu o sorcery. Kaya sabi naman ng lalaki na sinasabi ko na sa'yo na hindi raw talaga nagbe-make sense ang reasoning na yan. The fact na nakakagamit raw ng curse energy ang mga Simurians ay maaaring ang lahat ng mga Simurians ay aware o alam na ang tungkol sa jujutsu o sorcery na may knowledge na raw sila patungkol dito. Sagot naman ni Usame na hindi naman daw nila alam kung ang lahat ba ng mga Simurians ay kayang gumamit ng curse energy. Kaya sagot naman ng lalaki na kung ganun, bakit ba parang kinakampihan mo pa sila o dinedepensahan daw? Tugon naman ni Usame na ang tunay raw na tanong rito ay bakit ba raw against itong lalaki sa mga Simurians. Nasabi pa ni Usame, alam mo naman na ang maliit lang na apoy ay kayang gumawa ng napakalaking sunog, lalo na raw sa larangan ng diplomatikong pakikipagkasundo. Kaya dagdag pa rito ni Usame, kaya kailangan nating panatiliin ang ating kasalukuyang estado. Kailangan nating ipakita sa kanila na may sapat din tayong lakas na humarap sa kanila. Hindi raw ang basta-basta na lang daw na magti-trigger ng di pagkakaunawaan. Kaya ang dapat daw nilang gawin ay ang kanilang makakaya sa pag-locate kay Yuji Itadori. At nang nasabi yan ni Usame ay dito sa present somewhere in Japan or di natin alam kung saang lugar ay may kita si Yuji na nasa gitna ng crowd mga kaibigan at si Yuji ang pinakamatangkad dito na it appears ay parang 6 foot tall na o mahigit ang height nitong si Yuji, which is not surprising since si Sukuna ay mas matangkad pa kay Gojo na 6'3" ang height. May kita rito na para bang hindi ito matandang tignan mga kaibigan itong si Yuji. Also ang scene na ito ay hindi flashback sapagkat ipinakita ito habang nagsasalita ngayon si Usame na kailangan daw nilang hanapin si Yuji. Nang sa ganon ay di raw kaagad gagawa ng hakbang ang mga alien mga kaibigan para i-invade sila kasi may malakas din silang sorcerer na kayang tumapat sa kanila o kay Dabora mismo. Man, ang tindi. Si Yuji pala ang kanilang trump card sa possible threat ng mga Simurians mga kaibigan. Meaning, alam nila o ni Usame na hindi papatay si Yuji, sadyang di lang nila alam sa kung nasan ito ngayon. At bago tayo dadako sa next scene ay kung totoong ang hindi tumanda itong si Yuji, kung pagbabasihan natin dito ay may dalawa lang na rason dyan mga kaibigan. Ang una ay dahil ginawa ni Kenjaku si Yuji bilang perfect vessel ni Sukuna, kaya habang nasa sinapupunan pa lamang noon si Yuji ay iniligay na ni Kenjaku ang isang daliri ni Sukuna sa katawan ni Yuji, which means ay hindi na talaga siya normal in the first place mga kaibigan. At parang may nangyaring biological evolution sa katawan ni Yuji na kahit nga na wala na si Sukuna noon sa katawan nito ay ayon kay Shoko Ire sa chapter 220 ay si Yuji ay parang curse object na raw na nababad sa curse energy ni Sukuna. Ang pangalawang rason na hindi tumanda si Yuji mga kaibigan ay dahil sa nakapag-consume siya ng death paintings na somewhat ay parang nagdulot ito ngayon ng epekto sa kanyang katawan at yan ay ang pagpapaslow sa kanyang aging process. Pero just a correction mga kaibigan, hindi po death painting si Yuji Hindi siya isang half human o half cursed spirit kasi unlike kina Choso na ang ama talaga nila ay isang cursed spirit na nagbuntis sa ina nito, si Yuji ay mga tao talaga ang kanyang mga magulang. Sadyang tinake over lang ni Kenjaku ang katawan ng ina ni Yuji noon at si Kenjaku ay hindi naman isang cursed spirit kundi isang sorcerer mga kaibigan o tao. Kaya mali ang pagle-label kay Yuji na isa siyang death painting. Naging magkapatid lang naman sila ni Choso o should I say distant sibling kasi nung buntis ang ina ni Choso mula sa cursed spirit mga kaibigan ay inihalo pa ni Kenjaku ang dugo ng kanyang vessel na si Noritoshi Kamo noon sa katawan ni Choso o sa mga death paintings. So technically parang nahalo na rin ang part of DNA ni Kenjaku sa katawan ni Choso. Pero dahil sa kinonsume nga ni Yuji noon ang mga death paintings mga kaibigan ay baka dahil dun ay bumagal na ang aging process ni Yuji. Hindi dahil sa isa siyang death painting o half human half cursed spirit to begin with mga kaibigan. Anyways, balik kay Usame. Sabi pa niya rito na ang pag-underestimate daw sa kalaban o sa kanilang potential enemy ay fatal at delikado. Pero nag-a-apply lang yan sa personal o company level. Wala nang saysay ang pag-underestimate sa kalaban kung kaya ng isang kalaban na gumawa ng insidente na aapekto talaga sa buong bansa. Kaya ang gusto talaga nitong si Usame mga kaibigan ay regardless na ang ilan sa kanila ay nag-underestimate sa mga Simurians o natatakot sa lakas na tinataglay nito, eh ang dapat nilang gawin ay hindi ang magpadalos-dalos pagkat hindi pa nila nahanap ngayon si Yuji. Kaya sinabihan ni Usame itong lalaki na naiintindihan naman daw niya na parang ginagawa lang daw nitong lalaki ang kanyang trabaho sa pamamagitan ng pagiging impatient daw nito ngayon. Pero hindi raw niya hayaan na ang emosyon daw o ang feelings ng lalaking to ay aapekto raw sa kanila na magbibigay pa mismo ng epekto sa buong bansa. Na nang nasabihan ni Usame ay di naman nakasagot itong lalaki
lalaki. Matapos ang meeting ay umalis naman si Usame at sinabihan si Mino na pwede mo bang ipaabot sa kanila ang paghingi ko ng paumanhin sa mga nasabi ko kanina. Sagot naman ni Mino na wala naman po akong nakita o narinig kanina na bagay na nagawa mo na kinakailangan po ng paumanhin. Kaya sagot naman ni Usame na ang pagseseryoso raw sa paghahanap kay Yuji ay hindi naman daw talaga isang masamang bagay. In fact mga kaibigan ay sinabi pa nga ni Usame na dapat nilang paglaanan pa ng time and effort ang paglocate kay Yuji. Ayon pa kay Usame na hindi rin daw talaga nag-make sense ang pakipaglaban o gawing kalaban ang mga individual na pumapanig naman sa iyo at hindi umu-oppose. At ang tinutukoy niya rito ay mga Simurians mga kaibigan na so far ay hindi pa naman sila umu-oppose talaga. Matapos yan ay dito sa loob ng mothership ay may kita itong elder Simurian at si Oski na papapunta sa isang room. Nasabi pa ni Oski na bakit ba ang isang outsider doon na si Dabora ang siyang nagdi-decide ngayon sa mga bagay-bagay para sa kanila. Na para saan ba raw ang kanilang pagboboto at pagbibigay ng mga argumento kung si Dabora pa rin naman daw ang gagawa ng desisyon para sa kanila. Sagot naman ng matanda na yan nga raw ang tinatawag nilang Unified Council System. Sagot naman ni Oski na ano bang pinagkaiba niyan sa diktadorya? Kasi parang dictatorship na raw itong nangyayari ngayon. Tugon naman ng elder na itong Unified Council System ay ang bagay raw na gusto ni Maru at Cross. Na dahil wala na raw si Dora ay si Dabora na raw talaga ang individual na magli-lead sa kanila at yan lang daw ang kanilang natatanging option. At dahil sa isang outsider daw si Dabora ay mas mainam naman daw ito kasi mas nakapag-provide daw si Dabora ng isang unbiased na third opinion. Kaya sabi naman ni Oski na nakakainis talaga yung dalawang yan, lalo na raw si Cross kasi naiinis siya dito mga kaibigan kasi wala raw itong galang sa kanya. Nasabi pa niya na as if naman daw nakaalis sila sa Simuya dahil kay Dabora. Kaya sagot naman ng matanda, pero kaya mo ba silang talunin Oski? Kalimutan mo na si Dabora, kaya mo bang talunin ng kambal? Isang tanong na nagpainis naman kay Oski kaya sabi naman ng matanda, habang papasok na sila dito sa room, sabi pa niya na dapat na kumalma raw itong si Oski kasi 2 beses lang daw na pwedeng i-veto ng ruler ang isang napagdebatehan at napagkasunduan na consensus at ang lahat daw ng nasa council ay alam naman daw nila na na-injured na si Maru kaya sigurado raw siya na makukuha raw nila ngayon ang majority ng boto gaya nung nakaraan na nung nakaupo na sila ay sabi naman nitong matanda na ang kanilang kagustuhan ay pakikinggan na raw ngayon at base sa sinasabi nitong matanda mga kaibigan ay parang may nangyari na palang butuhan noon dito sa kanila at majority ay parehas sa kanilang boto mga kaibigan pero it appears na vineto noon o nireject ni Dabora ang kanilang boto and this time ay magsasagawa na naman sila ulit ng butuhan pero since na maaaring na-reject na ni Dabora ang kanilang unang proposal ay may isang pagkakataon na lang si Dabora na i-reject ang proposal ng council ngayon. Yan ay kung di sang-ayon si Dabora sa kanilang proposal ngayon mga kaibigan. Kaya sabi naman ni Oski na isang easy lang naman daw ang bansang Japan na madali lang daw itong i-invade kasi kasalukuyan daw sila ngayong sumusubok na makipagkasundo sa isang bansa na wala naman daw malalakas na army na ito na raw ang magandang pagkakataon na gumawa ng hakbang. Sagot naman ng matanda na wala tayong kaalam-alam o wala talaga tayong alam sa kung anong klaseng kapangyarihan ang meron ng mga Earthlings. Katunayan yan ay maswerte nga raw sila na nakipag-deal sila ngayon sa isang bansa na pamilyar daw sa curse energy. Sabi naman ni Oski na kung sasablay na naman daw sila ngayon sa kanilang goal na makipag-coexist ay hindi na naman daw sila seseryosohin at nanakawan na naman daw sila sa kung anong meron sila ngayon. Kailangan daw nilang maging matatag kahit nang ibig sabihin nito ay gagawa sila ng conflict against sa mga Earthlings. Tugon naman ng matanda na ang kanilang unang layunin daw dito ay ang mag-demand daw sa Japan na bigyan daw sila ng isang region o area within sa Tokyo District na kung saan ay malaya raw sila na mga Simurians na makagawa ng kanilang sariling self-governing region. Yan daw ang kanilang main objective sa kanilang pagdating dito. Kaya sabi naman ni Oski na kung ganon, tayo mga Lumirians kikilos pala na parang mga diskante. Sabi pa niya na wala rin akong intensyon na hayaan na lang nananakawan na naman ulit tayo. Matapos niyan sa isang area ay may kumausap naman kay Jabaloma at yan ay si Cross. Natanong pa nito kay Jabaloma na bakit dinidelay mo po palagi ang pagsagot sa tanong na ang tanong lang naman daw ay ang makipag-coexist ba raw sa mga Earthlings o hindi. Pero bago muna yan ay kung naghahanap kayo ng isang platform o app na kung saan ay pwede kayong manood ng anime mga kaibigan at hindi lang anime pati na TV shows at movies ang lahat ng yan ay available dito sa UCine. Kaya kung interesado ka ay napakadali lang nitong i-download. I-click nyo lang ang link dyan sa pinned comment at pindutin nyo lang itong UCine na nasa gitna at once na pindot nyo na ay pwede nyo nang ma-download ang app. Ganyan lang kasimple. Now let's get back to the video. Tanong naman ni Jabaloma kay Cross na bakit? Kasi yan din ba ang ginagawa mo ngayon? Isang tanong na gumulat naman kay Cross sapagkat during pala sa kanila pag-uusap noon ni Yuka ay sabi pala ni Yuka sa kanya na wikang naguguluhan ka rin ano? Tama ba ako Cross? Kaya ay nagpanggap ka ngayon na si Maru para malaman at mas maintindihan mo pa kami. Tama ba ako? Balik dito sa present ay sabi naman ni Jabaloma na kung itong si Cross daw na may kapangyarihan na equal pala sa 10 votes at siya raw itong si Jabaloma ay boboto sa magkaparehong bagay kahit majority pa ng consensus o boto ay kabaliktaran sa kanilang ibinoto mga kaibigan ay mafi-flip pa rin daw talaga ang result. Pero sa tingin niya ay i-veto
iboboto pa rin daw o i-reject din daw ni Dabora ang bagong consensus ng council ngayon. Kaya sabi naman ni Jabaloma kay Cross na si Cross na raw mag-decide at susunod lang daw siya nito. Tanong naman ni Cross na bakit po? Wala ka po bang sariling kagustuhan? Ang iting sagot naman ni Jabaloma na ang pagfa-follow daw sa kagustuhan ni Cross ay kagustuhan din naman daw niya. Matapos yan ay dito sa courtroom may kita na nagsimula na nga ang botohan na habang nakatingin si Cross sa papel at nag-decide na siya ngayon mga kaibigan sa kung anong iboboto niya ay dito niya naalala ang bata na nagbigay sa kanya ng balloon noon at nagpasalamat sa kanya. Naalala niya rin ang paghingi ni Tsurugi ng paumanhin at ang sinabi ni Yuka sa kanya na tapusin na raw nila ang cycle of hatred. In which ay naalala niya rin ang sinabi ni Dora sa kanila noon na ang village at syudad ay nabuo raw dahil sa ideals ng isang individual sa past. Ngunit nang inalala ni Cross ang kanilang unang village na sinira noon ng Riscante at tanging bato na lang ang natira noon ay dito niya naalala ang kanyang galit mga kaibigan na di pa rin maalis-alis sa kanyang puso. Matapos ang botohan ay may kita naman sina Oski at itong elder na naghihintay. Ngunit seconds later ay nagbago ang kanilang reaksyon na nang inanunsyo ni Jabaloma ang resulta na sabing by a majority vote ay ipagpapatuloy ron nila ang goal ng pakipag-coexist sa mga Earthlings na kailangan daw nilang kumontak sa Japan na representative sa Earth at gumawa raw ng deals para sa kanilang mga Simurians. Nagagawa raw sila ng cultural exchange event sa mga Earthlings para mas magkaintindihan pa raw sila. Bagay na nagpagalit kay Oski na sabing, ha? Teka muna, Cross, Jabaloma, di ba tutol kayo noon sa coexistence? Sugot naman ni Cross na dinidelay lang naman namin ang aming sugot. Sugot naman ni Oski na wala rin naman si Maru dito, di ba? So ang botohang ito hindi rin balido. Tugon naman ni Cross na noon pa ay klinaro na ni Maru sa council na coexistence din ang pipiliin niya. Bagay na nagpainis naman kay Oski at sinigawan si Dabora na sabing, hoy Dabora, ano na ngayon? Sugot naman ng kalmadong si Dabora na di ba mas mainam naman ito? Kaya sabi naman ni Oski na walang hiya, inaapakan mo na naman ang kagustuhan namin. Kaya paliwanag pa ni Dabora na kung may mangyayaring di pagkakaunawan o sa madaling salita ay conflict sa mga Earthlings ay dyan na raw sila magsasagawa ng invasion. Pero the moment na mag-i-invade sila ay yan na rin daw ang moment na mawawala na sila ng tsansa na mas maintindihan pa raw ang mga Earthlings. Kaya dapat daw muna nilang maintindihan at makilala ang isa't isa na di ba umalis naman daw sila sa Shimuya in the first place para maghanap ng kanilang magiging kapitbahay. So tutol din pala si Dabora sa conflict mga kaibigan. Isang chill guy lang pala si Dabora from the start. Anyways, matapos ang meeting ay sinabihan naman ni Jabaloma si Cross na sabing, Cross, malaki ang respeto ko sa'yo. Sagot naman ni Cross na wag mo po yung sabihin, sadyang hindi ko talaga kayang i-handle ang lahat ng to. Matapos yan ay sa isang building may kita naman tong si Usame, Yuka at Tsurugi na magkasama ngayon sa isang room kasama rin sina Jabaloma at Cross. Nasabi pa sa isipan ni Usame na nasurpresa raw siya nung sinabi raw noon ni Jabaloma na pinaalis daw pala sila sa kanilang lugar noon matapos ang kanilang pagkatalo sa isang duelo. Naayon pa sa isipan ni Usame na what if ang kasama raw ni Maru at Cross ngayon na pinakamalakas sa kanila ay hindi raw palang individual na natalo sa duelo kundi ang individual pala na nanalo. Nagsalita naman si Yuka tungkol sa mga Kalians. So nag-uusap-usap na pala sila prior sa meeting na ito mga kaibigan. Nasabi pa ni Yuka na wala ba raw natural na lifespan ang mga Kalian? Na kung mamamatay ang mga Kalian ang mga Lumirian na nagsasalita pa si Yuka ay sabi naman ni Jabaloma na ang mga Kalian ay mga immortal daw. Hindi raw namamatay ang mga to unless kung papatayin daw sila. Bagay na gumulat naman kay Yuka. Nasabi naman ni Tsurugi na kaya pala kinonsidera raw ni Maru na mga divine creatures sa mga Kalian. Though it could be mga kaibigan na ang Kalians ay simple mga cursed spirits sa mundo ni Cross since hindi naman namamatay mga cursed spirits unless na lang kung i-exorcise ito. Similar sa mga Kalian na hindi rin namamatay kung hindi raw papatayin ito. At dahil sa may cursed energy ang mga Simurians, so they could technically kill a cursed spirit mga kaibigan using curse technique. Bukod pa riyan ay hindi rin pamilyar si Maru o ang mga Simurians in general sa existence ng cursed spirit. So parang di nila alam na mga Kalian ay cursed spirit pala. Anyways, ayon pa kay Usame na mukhang maganda siguro kung magkakaroon raw sila ng isang proper dinner sa araw ng cultural exchange event. Nasang-ayon ba raw dito si Jabaloma? Sagot naman ni Jabaloma na nasang-ayon daw sila na ipapaubaya raw niya kina Maru at Cross ang pagpe-prepare nito. Nasabi naman ni Usame na kung ganoon ay ipapaubaya niya naman dito kina Tsurugi at Yuka ang preparasyon sa kanilang parte. Sagot naman ni Tsurugi na kinakabahan na sabing, sa tingin ko ay hindi magandang idea na ipapaubaya sa aming dalawa ang bagay na yan lalo na sa kusina. Sagot naman ni Yuka na tayong dalawa pa. Sagot naman ni Usame na i-deal na lang daw nila ang bagay na yan later. Maya pa bigla namang dumating si Maru at magkasabay silang nag-chant ni Yuka ng words na sabing Yuka and Maru's Dere Dere Kitchen. Tanong naman ni Tsurugi na ano ba yan? Sagot naman ni Yuka na di mo ba alam, isang chant na ito sa lumang cooking show noon. Sabi naman ni Maru na sinunod ko lang ang kanyang instructions. Hindi siya ayaw naman kay Cross na utusan ka ba niya o ano? Matapos yan, chinek naman ni Yuka kung may proper ingredients ba raw sila kasi sisimulan na raw nilang pagluluto at tasting session. Sabi naman ni Tsurugi na ano bang ibig sabihin mo sa proper? Pero sabi rin ni Tsurugi na kailangan din doon nilang malaman kung may mga pagkain ba raw na allergic ang mga
Simurians o may mga pagkain ba raw na iniiwasan ng mga to dahil bawal ito sa kanilang religion. Na sa tingin niya ay may mga dish naman daw sila na maaaring magre-resemble sa mga Kalian. Nasabi naman ni Yuka na una sa lahat ay pwede ba raw kumain ng karne ang mga Simurians. Sabi naman ni Maru na wag na kayong mag-alala tungkol sa mga bagay na yan. Kaya paliwanag naman ni Cross na mga Kalian ay may iba't ibang size daw at shapes. Pagdating naman daw sa kinakain ng mga farm animals ng mga Earthlings ay ang mga tinatawag daw ng Earthlings na mga isda ay kinakain din naman daw ng mga Simurians. Kaya sabi naman ni Tsurugi na kung ganon ay may karagatan din pala kayo doon. Sabi naman ni Yuka na well, bago raw magkaroon ng buhay ang isang planeta ay dapat ay may dagat daw talaga ito. Sabi naman ni Maru na pero wala raw sharks sa kanilang dagat. Matapos din ay habang nag-i-scroll itong si Yuka sa mga dishes ay sabi niya na wala raw siyang nakikitang flour-based na mga dish o isang dish na ginagamitan ng harina. Sabi naman ni Tsurugi na well, pwede naman tayong gumawa ng isang luto na hindi based sa Japanese cuisine, di ba? Sagot naman ni Yuka na hindi pwedeng walang harina ang lulutuin natin. Sabi naman ni Tsurugi na tama nga, na parang hindi raw Japanese-like ang pagdi-disregard sa mga harina. Tanong naman ni Maru na harina, sagot naman ni Yuka na naalala mo ba yung takoyaki na kinain natin? Nang nasabi yan ni Yuka, ay tumulo naman itong laway ni Maru habang ini-imagine ng takoyaki na sabi pa niya kay Cross na Cross, sobrang sarap ng takoyaking yon. Tinanong naman ni Tsurugi si Cross kung mapili ba raw si Maru sa pagkain. Sagot naman ni Cross na hindi, kaya sabi naman ni Tsurugi na kung ganoon ay sa tingin niya ay mag-e-enjoy daw sila sa luto raw nila. Kaya dito na na-hype si Yuka ng gusto na sabing kung ganoon ay napagdesisyonan na namin magkakaroon tayo ng takopa sa cultural exchange event. Nasabi naman ni Maru na short word ba yan sa takoyaki party? Na maganda raw ito. Kaya pinakita naman ni Tsurugi kay Cross kung ano ang ibig sabihin ni Yuka sa takopa o takoyaki party. Sabi naman ni Yuka na ang dali mo naman talagang makakuha Maru, na kailangan na raw nilang magsagawa ngayon ng arrangements. Tanong naman ni Maru na arrangements. Sagot naman ni Yuka na pwede kasi tayong maglagay ng iba't ibang variation sa takoyaki gaya na lang ng paglagay ng mochi. Tanong naman ni Maru na mochi. Dito naman kay Tsurugi na pinagpapawisan habang pinapakita ngayon kay Cross ang takoyaki party sa hologram ay may kita na kinakabahan naman itong si Cross habang ini-imagine ang takoyaki party kasama sina Jabaloma, Dabora at Maru na sabi sa kanyang isipan na mukhang masama ang kutob ko rito. So magkakaroon na ngayon mga kaibigan ng cultural exchange event ang Earthlings at Simurians para mas lumalim pa ang kanilang understanding sa isa't isa. Though parehas ang side ng Earth at Simuria mga kaibigan na may mga gusto talaga ng conflict sa kanila na ayaw nila ng coexistence. Which is nakaka-curious lang sa kung ano kaya talaga ang magdi-trigger sa giyera between sa Simurians at Earthlings. At excited na rin ako dahil finally ay pinakita na si Yuji sa present day na kung di talaga siya tumatanda ay grabe, tumanda at patay na ang ilan sa mga Jujutsu Tech Sorcerers noon mga kaibigan, pero si Yuji ay nasa prime pa rin. Man, antindi. At mas titindi pa ang kaganapan sa mga susunod na chapter, kaya abangan nyo lang dito mga kaibigan kasi dito man natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya naman kung nagustuhan nyo yung video, kinigat a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.